Kaibigan, welcome to the show. Matapos ang mahabang panahon ay naantala ang paggawa namin ng mga programa at sa aming pagbabalik, makakasama natin ang isang grupo who made that so much difference in their community. Pakinggan natin ang kwento ni Yan at ang kanyang grupo. CMTV's ang kwento. Magkwentuhan tayo. Let's go! Ang kwento. Salamat sa kwento. Magkwentuhan tayo. Salamat. Okay. Ako na Alright, so welcome to the show. Welcome sa Ang Kwento. Yan, so nandito lang tayo of course para makilala tayo ng madlang people ng sambayan ng Pilipinas. Okay. So I'd like you to please introduce yourself. Very short lang ang kailangan malaman ng mga tao. Sino itong mga pinapanood namin? Ano ang interest? At saka ano yung sinasabi ko kaninang difference that you have made in the community? Let's start with Yan. So ayan, hi everyone, I am Ian Rivera from Barangay Pinagsama, a proud graduate of Taguig City University with a degree of Bachelor of Science in Psychology and earned the Leadership Award po. And now, ay yung professional at 22 in Mega World International. Wow, Mega World. Yes po. Mega World yung gumagawa, yung parang developer? Yes po. Oh, perfect. Thank you, Yan. Hello po. So, I am C. Bernido, 19, from Barangay Pinagsama, and I represented the Philippines na internationally last 2023, and for the first time, naiuwi namin ng gold for both theater and film. And I am also a student journalist, so I am a TV broadcaster noong high school, which na-represent ko na rin ang Taguig for the regionals, and I am a award-winning writer and director for film and theater, and I am also a leadership awardee and third-year management accounting student from the Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa. Taray, PUP. Yes, po. Bongga. So you represented Philippines sa, ano to, theater yung sinabi mo? Theater and film po sa Bangkok, Thailand. So ano to, parang film? May entry po kami both for theater and may entry din po kami for film. Ay, perfect. So yung theater and film kasi totally different siya kasi, Yes. di ba, may gamit na camera yung film, while the theater, ano ka, artist? Hindi po. So for the theater po, I'm one of the writer and director po ng theater, while for the film naman po is I am the production designer and editor as well. Bongga. Ayun. Thank you so much. Thank you CK? So, I am Jan Hendrik Sobasig. I am also from Taguig City University, fourth year graduating student of public administration. So, I am a civil service professional passer. I think mas magiging okay tayo pagka mas gagalingin natin yung mga gawain natin. No? Hindi lang sa sabihin nating nakikita lang ng tao, but also in ourselves na rin. Correct, I agree. Civil service, professional, ano? Yes po. So, you must be a graduate. Tama ba? Graduating student po. Kasi before, bawal kang kumuha ng professional level kapag hindi ka graduate. But now kasi naiba na yun. Opo. You can already take, and if you have passed yung eligibility, pwede mo na siyang gamitin after graduation. Yes po. Perfect. Thank you so much. Thank you. Hello everyone, I'm Stephanie Anyola, 21 years old, from Bachelor of Science in Information Technology. Wait, hindi na ba Go lang. Hello everyone, I'm Stephanie Emanyola. 21 years old, from Bachelor of Science in Information Technology at Pateros Technological College, and I'm scholar ng bayan po, and I'm achiever po since elementary to senior high school po.
Perfect. Yung Pateros Technological University sa tabi ba yan ng Kanluran na Court? Apa. Tama, no? Yes po. Alam mo, ang galing ng school na yan. Sa tapat kasi niyan, may murang 50 pesos may ulam na at saka Opo, meron po, Di ba? meron po. Perfect. So, pero, taga pinagsama kami. Taga Pinagsama po. Okay, perfect. Phase 2 Pinagsama po. Okay. Thank you so much. Thank you Ning. po. Hindi iba sa kanilang grupo ang mga serbisyo publiko at ang mga programang tumutulong sa kanilang komunidad. Okay, so may mga questions na ako. Of course, the people would like to know you better and because you have made so much difference in the community, which I also have done in the past and continue doing because we share the same advocacy. Okay. So gusto kong malaman, kasi everything is, na ngayon somehow political na yung mga tao, especially the flood control, may bagyo, di ba? So I'd like to know yung stand ninyo with a few topics about politics. Okay? So I'd like to know muna, sino yung mga idol nyo sa politics? Ikaw yan, who's your idol? Halimbawa, pag sinabing, may politics, o di kaya gobyerno ng Pilipinas, sino ang idol mo? I think it's very obvious, Mayor Leni Robredo, Oh, okay. because she's been a great leader, a transparent leader, no, and a strong woman. Kasi during her term, no, sobrang naging transparent ng Office of the Vice President. And after her run, no, for presidency noong 2022, ay hindi doon tumigil yung goal and advocacy niya para sa bawat komunidad, para sa kabataan, sa kababaihan, at sa iba't ibang sektor, no, na bumubuo sa ating lipunan. Kasi reason why Mayor Leni Robredo is one of the actually the best leader na nilulook up ko, kasi I've already run during barangay SK elections way back 2023, and I didn't have the chance, no, to serve the people. Natalo ako, pero hindi siya naging hindrance for me because I know that when you really have the heart, no, and genuineness ng pagiging isang leader, I think whether you have a position or not, whether you're in the government or the non-government sector, you can always look for different ways on how to lead, inspire, and serve the people. Perfect. Angat buhay. Yes. Pero may tanong ako sa'yo yan. So what did you feel nung, of course, hindi pinalad si Mama Leni natin, hindi siya napalad. So how did you feel nung in-announce na ang nanalo is si BBM? Siyempre, kahit pa paano, very disappointed. Kumbaga, as a normal reaction natin, siyempre, nung time na yun talaga, actually, I'm very emotional. Kasi isa rin ako sa nakipag volunteer noon sa pagpapakalat ng ng flyers, ng pagpapakilala sa kanya. I even used my online platforms, no, para i-advocate kung sino nga ba talaga si Leni Robredo. Pero, I'd like to share not only to you but everyone who's watching us na during pandemic, did you know na only the Vice President was able to help? Kasi volunteer ako. I used to have a car. Nag-volunteer ako na di ba natatandaan niyo yung nag-lockdown, yung first lockdown, kahit ang nurses hindi nakaka-uwi 5 days na silang straight sa. I was one of those volunteers. Kasama ko yung grupo ng Ford na naghahatid sundo sa mga nurses exclusively. Kasi hindi kaya ng ambulance and all. Did you know that the Office of the Vice President, led by, of course, it was the office of then Vice President Leni Robredo, nagbigay siya ng free gas. Every week. Every week meron kaming free gas. I think if I'm not mistaken, parang 5,000 every week. So we were able to continue yung volunteerism namin na yun. True enough, ako nakaramdam mismo ng serbisyong meron siya noon. Diba? It's nice. Nakakatuwa si Mama Leni natin. How about you, Christopher? Si Christopher pala to. John. So, Sino yung idol mo sa politics? I'm gonna say Duterte po.
DDS. Yes. DDS talaga. Duterte die hard, ano? Not in a way na diehard ako na pinapakalat ko kung anong ano sila. But in a way na, kumbaga napasunod niya yung, marami kasi kaming experience in the province na yung about drug abuse. So, in this case, maraming natakot or maraming nagkusang loob to surrender themselves na magbabago na ako, I will not repeat all my kamalian in the past. But in that way kasi siguro nakuha niya yung tiwala ko lang. But I am, as you said earlier sir, hindi ibig sabihin na gusto mo yung isang politiko, against ka na sa isa. Correct. No, because Tama. I am also Bicolano and I also experienced the pamamalakad ng mga Robredos, especially especially her husband, Late husband. Jesse. Jesse Robredo. No. So ayun lang, kumbaga hindi ibig sabihin na pabor ka sa isa, kalaban mo Against ka yung na isa. sa isa. Oo. Tama. Yun lang po ang gusto kong sabihin na, especially po ngayon napakarami pong kumakalat ng mga mali-maling balita na mas madaling pinaniniwalaan ng mga tao without proper background checking na kaya medyo nagkakagulo po tayo or medyo hindi nagkakaintindihan in a way of that. So yun po yung paniniwala ko lang in myself. Totoo. Actually, ako naman din, with my experience, kaya naman ako Duterte fan, is because lumaki kasi ako sa community ng regular community. Di ba na we belong in the community na meron kang makikita talaga na tinutugis ng mga otoridad. Marami talagang nag-surrender. So, I've seen yung effectiveness nung ganung kampanya. Although, sad to say, there have been families who are crying for, justice that we do not know about, yung mga details na ganun. But that's also one of the reasons kung bakit din gusto ko ang mga Duterte. Kasi I felt safe going outside. Kasi takot kang gumawa ng krimen dati. Di ba? Now, na I have nothing against this government, but with my observation, maraming krimen outside. I don't feel safe right now. Thank you so much. About you, CK? Sinang idol mo sa politics? It doesn't need to be the president or yung magkakalaban sa presidente. Anyone in politics. So, for me naman, yung kumbaga, figure ko of a perfect, not perfect, but a compassionate leader talaga is Mayor Vico Soto. For me kasi si Vico, at a very young age, he already made a difference na siya yung kumbaga epitome ng compassion and yung leader na who knows how to listen to the people. At saka, hindi niya ginamit yung pagiging nepo baby niya sa pangangampanya, kundi pinakita niya talaga sa tao na kung sino ba siya, ano yung kaya niya, at kung ano yung maibibigay niya sa City of Pasig. At saka, for me, napaka-transparent din niya. Kasi lahat ng mga tao sa Pasig alam at nakikita talaga kung saan napupunta yung pondo ng tax nila, kikita nila. Kasi parang lahat doon sa Pasig maayos. Like, school supplies, yun din. Grabe yung quality na, imagine na yung shoes nila doon, Auto ba? Pagkakalam ko po, yes. Boom. So, very well used yung fund ng city. Tapos, they also champion students na nag-invest sila sa students, tapos sa safety, and even sa infrastructure nila, yung sa bagong Pasig City Hall, na parang nagkaroon pa yun ng meme si Vico na yung virtual tour niya sa TikTok, which is sobrang funny nun. Pero ang ganda lang na pinapakita niya talaga yung bawat galaw niya, pinapakita niya with transparency at pinapaalam niya sa tao na ito yung plano ko, nandito yung pondo at ito na, nakikita na ng tao na yung pondo nyo is nagagamit sa tama at nakikita ng tao at magagamit ng tao sa mga susunod pang panahon. Kilala mo talaga si Vico Soto. Yes po, sure. May tanong ako sa'yo ngayon. Yes po. So, does it matter to you kung sino ang sinusuportahan ng idol mo? So, let's say na gusto mo si Vico Soto. So, let's say Vico Soto will be campaigning for a presidential candidate
who's not your initial choice. So let's say kalaban ng choice mo your personal choice na presidente. Yes. Would that matter to you? For me, no. Kasi meron po tayong tinatawag na parang individualism na we have our own moral compass and na parang we control our every decision. So kahit na kumbaga idol ko siya, I will stand on my own morals, on my own principles, and on my own decision na kung yung susuportahan niya is ito, mas sa akin kasi more on research-based ako kapag mamimili ako ng ano ko na kailangan ko munang malaman yung background niya, ano bang nagawa niya. Basta lahat na like for me, mas paninindigan ko yung sarili kong paniniwala kaysa papakinggan ko yung paniniwala ng ibang tao. Pero does it change yung perception mo kay Vico? For me, Kasi kalaban yung, halimbawa kalaban, ikaw si A, sinuportahan niya si B. Di ba? Will it change how you look at Vico Soto? no. Kasi si Vico, for me, I will look at him as Vico pa rin na kumbaga, siya yung nakapagpabago sa Pasig, siya yung nakapaghatid ng serbisyo sa tao na kahit magkaiba man kami na parang susuportahan, I do respect him as a person and as a leader pa rin. Bongga. Yes. Kasi ako rin as a driver noon, kasi I used to be a Grab driver, sumikat ang Pasig, alam mo kung saan? Sa Blue Boys. I'm not sure if you have heard about Blue Boys. Sa mga nagmumotor, narinig niyo na ba yung Blue Boys? Yung Blue Boys, talamak yun sa mga panguhuli. That was before. Pero ngayon, nagkaroon ng big change the way that they apprehend yung mga motorista. Kasi sikat sila dati doon. Pero I don't want to give so much information. Thank you so much, Thank you CK. Kay Mima natin, Stephanie. Sino ang iyong Sa idol? akin po, wala po akong idol pero may dalawa po akong nilulook up sa politics po. Yung kay ko po, yung sinabi po ni Kian, si Mayor Lenny Robredo po, tsaka si Pangulong Rodrigo Roa Duterte Ay, din po. parang tandem, no? Yes Actually, po. ang gandang tandem nun dati. Kasi gusto ko po kasi yung yung leadership po na ginawa po ni Mayor Lenny nung VP pa po siya. And yung angat kabataan po, angat buhay Buhay. po na na-try din ko po kasi yun nung kasi yung sa pangkat Shuvi po, inano rin po nila yung angat buhay party list. Nagdo-donate din po sila nung mga ng mga donation po sa mga nasalanta ng bagyo. Like nung last year po, isa din po ako dun sa nag-volunteer din po kasama po nila. Galing niyo. Then kay Pangulong Duterte naman po, hindi po siya perfect. Alam po natin yun. Lahat naman po tayo hindi perfect. Pero alam naman po natin na kahit papaano may nagawa pa rin po siyang maganda. And I feel nung term niya po is naging safe po tayo. Hindi po talamak yung krimen katulad po ng sinabi niyo kanina. Tapos ayun nga po. Gusto ko po yung nila, yung tandem po Tandem. nila nung Actually, may crime naman noon, but it's not as yung rate ng crime ngayon. Di ba? Opo. Nakita mo naman sa Mas social media. po kasi ngayon yung mga krimen, Oo, parang- unlike before po. Di ba? No? Parang ang Opo. daling gumawa ng krimen. Opo. Pero balik tayo kay Yan. Thank you so much, Stephanie. So Yan, how do you feel na merong, very diverse yung grupo ninyo, no? Merong Pink, merong Duterte. So, what do you feel and what are your thoughts of yung pagiging diverse ng team mo na magkakaiba ng, of course, ng iniidolo? I think when it comes to leadership naman, well, hindi ko naman sila kailangang pilitin. So this is a vlog, so we have to be raw, no, and honest sa sinasabi natin. Ayoko naman na lalabas kami, di ba, na just to please, no, just to please the people. If that's their decision, their belief, then it's okay with me. Pero
pagdating sa serbisyong publiko, sana ma-separate yun. No? Kasi after all, kabataan ang pinagsisilbihan namin. At sana, no, yung decision making at yung mga bagay na pinanghawakan namin for ourselves, maging foundation siya ng team, no, para mas magpatuloy kami. Kasi after all, iba naman ang usapang nasyonal, iba yung usapang pang-barangayan, 'di ba? Pang-community, no? Pero ayun nga po, pag sinabi naman nating different kind of leadership na sinusuportahan natin, then sana hindi yun maka-affect sa kung anong circle ng team namin. 'Di ba? Na hindi yun yung magiging hindrance sa binubuo naming grupo sa community namin. Thank you. I think gusto ko lang malaman yung, kasi everyone who enters politics, I think meron laging tinitignan na they want to either continue the legacy of that person or they want to be that person someday. And I think that I agree with you na whatever the color is, whatever the stand is, I think what's important is your common ground. Your common ground is not really the legacy of the people who came before you, but the legacy you will leave ngayong generation na to. So I think it's really not important who your idols are. Natanong ko lang siya. Chika-chika lang yun. Thank you so much for answering though. Okay, so may mga questions ako dito sa mga papel-papel na to, ha? Maganda itong mga questions na to kasi ito talaga, kumbaga, someone na nasa kalsada lang. Okay, yeah. And then, tsaka hindi lang yun. Para kasi, I think na hindi pwedeng maluklok ang isang kandidato nang hindi naman talaga niya alam ang nangyayari sa labas. Or probably, alam lang nila, kunyari, naririnig nila, limited to the circle of friends they have. Pero as a public servant, it's not only about your friends, about your family, about sa nakikilala mo. It should be almost everyone in the community. Okay? So when you pick one, babasahin, tapos isa-isa kayong sasagot. Very brief lang. Yeah. Ikaw muna, Che. Basahin. Kung hindi mo mabasa, sabihin mo lang sa akin, ako magbabasa. Ay, ang ganda. Effect of AI in education. Ayan. Ayan. Okay, so ano sa tingin mo? Kasi AI na tayo. Alam mo, during my time, wala pa ng cellphone dati, di ba? Ano sa tingin mo ang epekto ng AI sa education? It goes both ways, no? Kasi AI is a tool. Totoo naman na AI is a tool. It can help us na mas maging convenient yung pag-aaral natin. It can help us to research some informations na hindi na natin mahanap sa Google or other websites, especially when it comes to references. No, pangatlo, it can help us learn more sa mga bagay na hindi pa natin talaga totally maintindihan. No? Especially, kunwari, bago lang sa'yo yung salita, tapos may, for example, a student is reporting, may nabigay sa kanyang topic na hindi pa niya ganong alam kung ano yung i-report niya or pag-aaralan niya, then he or she can use AI as a support tool only. No? Pero we must always know how to handle and how to use AI effectively. Hindi natin kailangan hayaan na yung AI ang mag-take over to us. Kasi after all, it is a computer. Iba pa rin yung isip ng isang totoong tao sa isip na tumatakbo lang electronically. No? So, AI in education is a tool, is a supporting tool, but it must not take over the mind, no, the knowledge of a student. Okay. What do you think is the effect of AI? Okay, so for me, AI then has two sides. So first,
it can help us na mas mapapadali yung buhay natin and mas magiging time efficient siya. Pero for me, meron din siyang disadvantages na parang umaasa na lang tayo sa AI. Wala na tayong creative input, nawawala na tayo ng chance na kumbaga makapagbigay ng flavor na nanggaling talaga sa atin. And yung AI din kasi, for me, it should be a tool to help but not to destroy. Destroy kung paano. Kasi it destroys jobs. Merong sector na unti-unti nang nawawala ng trabaho because of AI. And for me, hindi kaya palitan ng AI ang kakayahan ng isang tao. Kasi ang bawat isa, meron tayong kanya-kanyang kakayahan na pwede natin i-bring sa table. Pero ang AI, hindi niya kaya palitan yung kakayahan natin. At saka ang ano din, actually naging experience ko din to na once na share ko na lang. So, experience ko kasi sa AI is parang nagkaroon ako ng test na nag-ask ako sa kanya for advice kunwari. So, ang pinaka-napansin ko, very generic siya, which is yun yung wala sa AI. Tapos kapag magtatanong ka naman sa tao, yung puso nandun. Which is sa AI, wala. Yun din. Tapos, AI on education. Okay, so ayan. So for me, as a writer din, na ang hirap lang din isipin na unti-unti nang nawawala yung creative juices ng mga tao, yung creative drive ng mga tao, kasi umaasa na sila sa AI. And actually, kahapon lang, meron akong meme na nakita na noong panahon namin, yung AI namin ng Brainly. Yung brainly ako dati. Nag-brainly ako dati. Yun yun na dati, tinuturuan tayo maging masipag na kailangan natin hanapin, kailangan natin tiyagain, saan ba natin ito kukunin, ganyan. Pero ngayon, with just one click, mahanap mo na kung yung hinahanap mo. Kaya to those people na gagamit ng AI na, for me, we should set boundaries. We should know, we should see the fine line na we use it as a tool but not abusing it na aasa na lang tayo sa kanya. Kasi yun nga, babalik ako doon na hindi kaya palitan ng AI ang kakayahan natin bilang Pilipino at bilang tao. Perfect. Thank you so much, John. So, on my side, no, AI is not bad. Nagiging masama lang ang AI kung ang AI na ang gumagamit sa tao. Ang lalim. Ang lalim. Oo, grabe. Kasi, Oo. especially nowadays in the sector of education, no, napakatalamak or napaka-relevant or talagang hindi mo na, kahit saan ka tumingin, AI, ganun. Talagang hindi mo na mapipigilan, kumbaga. But, I agree to them that the AI is just a support or a secondary tool na dapat lang gamitin natin kapag sabihin natin may gusto ko pang i-check or gusto kang i-improve ng or mas maigi, kunan mo lang siya ng inspiration or kunan mo lang siya ng ideas. But wag kang magpapagamit. Kasi yung iba, kasi ganyan, okay na to kasi tama naman. But if you ask that specific person kung ikaw ba talaga gumawa nito, then kung ikaw, explain. Pero kung i-explain niya ng utal-utal or hindi naman pareho yung sinasabi niya sa sinulat niya, parang tagilid na in a way of that kasi education na pinag-uusapan kumbaga pinapasok na, but kailangan natin maging vigilant kasi kung ano-ano na lumalabas, marami kasi fake news, gawa ng AI. Yes, kasi hindi na natin nalalaman kung ano nga ba yung totoo or kung ano paniniwalaan natin, lalo na kasi ang nasa sektor ng edukasyon, mga kabataan mas madaling ma-influensyahan or mas madaling makapaniwala kasi kung ano yung unang narinig nila,
Yun na kasi yung kadalasan na na-adapt. Yes, yun na yung napapaniwalaan ng estudyante. Kasi, aminin man natin o hindi, no? Medyo nagkukulang na tayo ng background checking kung tama nga ba to or mali. Yun lang. Thank you. Fact-checking kailangan. Pero paano kaya yun? Paano kung fact-check nga, kung AI din yung bibigay sa'yo ng... Isa pa ako nalilito kasi kapag yung, halimbawa, nagsulat ka. Ito, i-check ko to. Ano ang gagamitin mo pang check? AI. AI. Kaso nga galing din sa AI yun. But if you ask that person kung try to explain or try to elaborate what you write or what you written, kung napaliwanag yun ng maayos, di much convincing na. Gawa niya. Yeah. Siguro dyan pumapasok yung mga engines. Kasi I noticed that there are different engines na eh. I'm not sure if you're familiar, pero merong una, Meta AI, ChatGPT, Gemini, Celia for Huawei. Tapos meron, ano pa sa Apple? Siri. Pero ano ba yung AI ng Siri? Di ba? Assistant, no? So, siguro dun pumapasok yun. Kasi, tinry ko yan eh. Magpapagawa ko kay ChatGPT. And para lang may point of comparison, nagpapagawa ko kay Gemini. Yung mga ganun. Kasi sa social, di ba, sa content creation, gusto ko maraming yung options, di ba, may choices ako. So, dun mo nakikita yung, ito pala, mas perfect si peking-peke yung inong ko dito. Nakanausin kasi ako. Pero kung baga pag naggagawa ko ng picture sa ChatGPT, iba itsura mo. Di ba? Tapos, meron namang isa, para ka ng cartoons. Meron namang isa realistic. So, feeling ko doon siya pumapasok. Thank you. Yes, Miss Stephanie. Ako naman po, as a student, inamin ko po, gumagamit po ako ng AI. Pero, Parang feeling ko naman lahat na gumagamit ng AI. Biyarap ko sa akin na gumagamit ng AI. ayun nga po, yung effect lang po is yun nga po, yung mga student is nagre-rely na po sila sa That's the AI term. po. Hindi na po nila ginagamit yung kakayahan nila or yung utak nila, yung isip nila kung paano po ba nila sasagutan yan. And yung sa akin po kasi sa AI, hindi naman po lahat ng binibigay na information is tama na po. Meron rin po, dapat po binabasa pa rin po natin kasi meron kasing time na ako din, gumamit ako ng AI one time, tapos yung assignment ko kasi, di ako nakinig kasi nun. Tapos ayun, mali siya. Kasi di ko rin siya chinek. Ayun, dapat siguro yung AI, kuhanan lang natin ng idea or gawin nating guide lang po sa paggawa ng mga activities, ng mga schoolworks. Ganun. Tama, guiding principle. And so, meron din po akong iaan na anak. So, dito papasok yung integrity natin as a human. Na it's up to us kung gagamitin ba natin. Pero, let's think about those consequences na po pwedeng mangyari kapag gagamitin natin ito. Especially as a student. Kasi, kung magre-rely tayo sa AI, technically, tayo lang din ang mahihirapan sa hinaharap. Kasi, kung i-rely natin lahat sa AI, wala na tayong natututunan. Tapos, kung iasa lang din natin lahat doon, paano na tayo sa hinaharap once magkaroon na tayo ng jobs, especially Kaso naman, sorry to interrupt. Yes. Kaso naman, di ba sa trabaho, AI na rin? Alam mo yun nga yung ko dyan eh. Nag-aral ka, ayaw mo magpa-AI. Kasi ano ka natin, ang tamad mo naman, di ba? Pero ngayon, sige pumasok ka as secretary. Be AI, pag meron pang voice prompt na, sige i-transcribe mo yung sasabihin ko sa'yo. Actually, ang recorder na ngayon ng iPhone tsaka ng high-tech na Android, AI na, So, diba? so dun po pumapasok yung sinabi ko kanina na integrity. Na if you will use it, then go. Pero yun nga, now we should bear in mind those consequences na pwede natin kaharapin kapag gagamit tayo ng AI. Perfect. Tsaka after all, may mistakes pa rin yung AI, ChatGPT, ganon. No, so hindi natin kailangan mag-rely kasi may mga trabaho pa rin na kailangan ng
personal approach pa rin natin after all. Maloka ka ang nurse na AI. Yes, especially sa field ng health and mental health as a psychology graduate na yun yung isa sa nakakabahala kasi hindi kasi naibababa ng maayos ang programang mental health sa tao. Kaya nagre-rely tayo sa ChatGPT. So, the bottom line of this is we must always fix the system. Kung anong problema sa edukasyon, yun ang ayusin natin. Dahil iba-iba ang mindset ng generation sa paglipas ng panahon. Diba? So, yun po. So, optometrist ka niya? Sir? Ano ba yung tawag doon? Sa psychology, di ba merong optometry? Ano ba yun? Psychiatry, psychologist po. Oo. Hindi ba po? Kakagraduate ko lang last year. Optometrist, mata yata yung sinasabi. Ophthalmologist po. Sorry, hindi merong, may siyan, siya chuchu shishan eh. Ano ba yun? Psychiatry, Hindi, merong- psychologist, kapag psychometrician. Psychometrician, yung sinasabi. Thank you. Optometrist. So, mata yun pala, sorry. Okay, thank you so much. Ayan yung Yes, sir. effect ng AI. Excuse me. Sa education. Okay, next question. CK, do the honor. Okay. So for me, it's country to migrate. Country to migrate. Yes. So, okay, yes. In in what context po ba ito yung Good country- question. Okay, so it's up to me on how will I interpret it. No. Kumbaga, Kung saan country if you lang- were given the chance to migrate because of the current economical status ng ating bansa, would you migrate or not? Or if you would migrate, which country do you want to go to? Okay, so for me, my answer is no. Kasi, bakit mo iiwanan ang Pilipinas kung, let's say na, okay, so, bakit ko iiwanan ang Pilipinas? Alam kong may pag-asa pa naman. Nasaan yung pag-asa? Nasa aming mga kabataan. So, for me, the Philippines is a very wonderful country, a very beautiful one, pero nagkakatalo lang sa opportunities. Kasi, yung pinaka-reason kung bakit nagmamigrate yung mga tao, hirap ng buhay. Saan rooted yung hirap ng buhay? Opportunities. Which is, yun yung target ko, which is yung to advocate for SDG 10 or sustainable development growth ng UN na 10 or which is eliminate inequalities. Kasi, for me, gaganda naman ang bansa kung lahat tayo ay may equal opportunities for everything sa panong pamamaraan, quality education. Kasi for me, as Filipinos, we have the rights for quality education. Pero bakit meron pa ding mga batang hindi nakakapag-aral, hindi nakapagtapos ng pag-aaral kasi sa hirap ng buhay. And yung hirap ng buhay, rooted just sa inequality when it comes to opportunities. So for me, hindi ko iiwan ang Pilipinas dahil ipaglalaban ko to dahil alam kong may pag-asa pa at ang pag-asa ay nasa aming mga kabataan. Taray. Ikaw, Stephanie Mee, would you migrate or would you stay despite the status ng Philippines? Sa akin po, no po. Hindi ko po iiwan din yung Pilipinas kasi sa Philippines po, mayaman po yung Pilipinas actually. Sa totoo lang po, ang problema lang po is yung sa mga nakaupo. Yung mga governor, Government officials. Government official. Nasa kanila po yung problem po talaga kasi marami pong masipag na Pinoy eh. Marami pong Actually, nakaka-proud. feeling ko lahat tayo masipag Yes. Nakaka-proud po maging Pinoy pero nakaka-disappoint lang po yung mga nakaupo nga po sa government official kasi hindi po nila ginagamit sa tama yung mga pondo po. O, eto na yung visa, me. Visa, kunyari, visa to the US. Would you get it or pass ka? Pass. Hindi, ang daming gusto magpunta ng US. Siguro Sure ka na ba? Hindi, siguro
Kasi ako want ko rin po mag-ibang bansa someday. Pero gusto ko po muna magpa-experience po muna dito. Like, kahit 2 years or 3 years before po mag-ibang bansa. Pero hindi ko po ipagpapalit yung Philippines. Dito pa rin po ako uuwi pa rin po ako dito. Or I think gusto mo mag-abroad probably to work, pero not to migrate. Kasi when you migrate, doon ka natitira di ba? So I think yun na, kasi I used to be an OFW din before. Tsaka So. mas marami po kasing opportunity po dun sa ibang bansa. Compare ko dito. Pero with your chance na mapabago ang ekonomiya ng bansa through running and helping the smallest unit of the government, I think it will make a difference na sana magkaroon tayo ng maraming opportunities. Kasi di ba marami naman talagang opportunity? Naniniwala ako maraming opportunity. Di ba? Meron lang hadlang sa mga opportunities na yun. Di ba? Nagkaganon. Correct. Di ba, no? Thank you, Stephanie. How about you, John? Would you migrate? O Europe o US? Asia pa rin. Taray. Singapore? Japan. Japan. So, If I were given a chance, mag-migrate. I think dito pa rin kasi gusto Kaso halimbawa, bukas, binigyan ka na ng chance, libreng migration, Japan, Osaka. I've been given also a chance na, for example, ikaw, punta ka dito, paaralin kita. Pero, dito ka titira. Pero kasi, bilang isang scholar, kumbaga ito yung way ko to give back. Kasi, given na yung our country is very resource, usapang resource, dyan na yan. Marami yan. Marami tayong resources. Kung usaping oportunidad kasi, papasok na dyan yung sinasabi nating mga minimum wage, mga kumikita ng mababa. Kaya yun yung nagiging chance lang nila or nagiging way nila para maiangat yung sariling buhay nila. But if I were to be asked kung stay ako sa Pilipinas, yes, stay ako. Kung siguro third plan, kung talagang walang-wala ng chance na. But I agree to Mr. CK said earlier na we are the chance of this country, no? But before that, sisimulan natin sa sarili natin Kumbaga, wala rin nasa tao kasi. Perfect. Thank you. Southeast Asia, no? Meron pa rin talaga siyang option. Southeast Asia. Malapit na. Excuse me. Yes, Yan. Would you migrate? I would rather not. I love the Philippines very well, very much. Kasi the Philippines has a lot to offer. Sobrang ganda ng likas na yaman ng Pilipinas. Sobrang daming opportunities ang naghihintay, lalo na sa kapwa ko mga kabataan. And if we only know how to vote for the right people in the government, then we can get the government that we truly deserve. No, kasi ako hopeful pa rin ako na sa pagdating ng tamang panahon, makakapagluklok tayo ng tamang pinuno na mamumuno sa bansa natin. And that future is not just for us, but for the future of the next generations, para to sa kinabukasan ng mga maliliit na bata pa lang ngayon, para to sa mga future lingkod bayan din, para to sa mga future workforces, no, na patuloy na magbibuild ng pundasyon ng Pilipinas, para to sa mga hayop, no, na naiiwan sa kalsada, para to sa mga nakakulong na hanggang ngayon ay walang sapat na justice kung bakit sila nakakulong, para to sa mga mahihirap na nakatira sa lansangan, para to sa mga
indigenous nating kababayan na deserve ng magandang buhay, magandang lugar kung saan sila titira para to sa atin. No, kasi umaasa pa rin ako na balang araw mababaliktad natin yung Tatsulok. Correct. Kasi it's not too late for us to be educated enough. It's not too late for us na maging panghuling country, no? Kaya ako as a young leader, I always advocate for the good governance. Kasi naniniwala ako na kung ano man yung ina-advocate natin bilang individuals, yun yung magiging kumbaga influence natin sa iba, and yun yung magiging inspiration nila, no, as they go along the way. And we'll never know, no, the inspiration na nabigay natin sa kanila, yun yung mag-build sa kanila as the next generations ng bansa natin. Kaya para to sa sektor ng edukasyon, para sa sektor ng kapaligiran, para sa sektor ng sports and youth development, para sa sektor ng livelihood, no, para sa sektor ng kababaihan at kabataan, patuloy akong maninindigan na tumindig pa lagi para sa kanila, kasi hindi pa huli ang lahat. We can always choose the right leaders na magbibigay ng magandang kinabukasan, ng maayos na tulay para sa kapwa ko kabataan, at maayos na bansa na naghihintay para sa ating lahat. Thank you so much. And so, to add din ulit, ayan, so for me, kung bakit hindi ko iiwanan ang Pilipinas, kasi sa state natin ngayon, mulat na ang mga tao. Alam na nila yung mga nangyayari sa paligid nila. At hindi ko iiwan ang Pilipinas dahil kasama nila ako sa laban na yun. Kasi, at saka to those youth watching this, na don't let anyone silence your voice. Kasi I do believe na ang boses ng masang pinagsasama-sama ay maaaring makagawa ng daluyong na maaaring makapagbabago ng ating bukas. So, nasa atin pa rin ang pag-asa. Nasa inyo, sa amin, kahit po doon sa mga nasa likod ng camera, nasa atin. Kaya hindi ko iiwan ang Pilipinas, kasi nasa tao pa rin at nasa atin ang pag-asa ng sarili nating bansa. At naniniwala ako na in the future, ang Pilipinas ay makikilala hindi lamang dahil sa resources or tao, dahil isa na itong bansa na ligtas at welcoming for everyone at masayang tirhan panghabang buhay. Yun lamang po. Thank you. We only hope for the best. Yes. Yes, thank you. Okay, so we're down to the last question. Actually, 3 questions pa to, pero sana mabunot yung gusto kong question. Maganda yung question na isa eh. Pero lahat naman ito magandang question. Tingnan mo, di ba? Marami tayong mga insights. Yes, Jan. Bunot ka ng isang question. Ano kaya yan? Ano daw? Kayo lang nakaka-relate. Okay, asynchronous or face-to-face. So, alam niyo may asynchronous, di ba? Asynchronous yung nasa bahay nag-aaral, face-to-face is yung nasa classroom. So, if I were asked if asynchronous or face-to-face, what's this, a mode of Learning, ba? yes, exactly. Oo. Thank you. Do you say na it's most effective or more effective to study at home? Or do you think na yung traditional that you go to school physically, face-to-face education is more effective? Yes, I would say face-to-face is perfectly effective, especially nowadays. No, even before, kasi sabihin na lang nating online class. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, online class, kunwari, nakikinig, naka-off camera, but ano ginagawa? Tulog. And Uy, hindi kami natutulog ha? Sino yung natutulog na yan? Sino yung natutulog? so, a traditional way of teaching or learning is very convenient, no? Bakit? Kasi nagkakaroon sila ng interaction when kapag halimbawa, ikaw, Mr. Basi,
what are your insight about what I discussed earlier? Siyempre, si Mr. Basig, sasabihin niya kung ano mga natutunan niya or kung ano mga pwedeng i-improve or kung ano bang pwedeng i-share. No? But if online class kasi, hindi nangyayari yun. Bakit? Ang online class is napakaraming hindrances. For example, ang gadget, no? Kapag kasi student is a lack of budget to buy a very convenient or cell phones or Gadget. laptops, no? So yun pa lang nagkakaroon ng tagilid na, no? Next is yung network. So hindi naman natin control yung pagpasok ng internet or yung pag-delays or yun. So, yun yung mga nakikita kong pagkakamali or kakulangan ng asynchronous. But, sa tingin ko lang kasi nangyari yung asynchronous during the pandemic. So, that time, siguro nakatulong siya to lessen the pagkalat ng pandemic, no? But, ngayon kasi, kung pag-uusapan natin yung nangyayari today, effective yung traditional way natin kasi nga interactions, sabihin natin nakakapag vibes yung magkakaklase, nagkakakilala sila, kung ano nga ba yung ugali or traits ng isang mga estudyante towards another. That way, face-to-face pa rin. Okay, thank you. I don't want to go around everybody, pero would like to add or merong masasabi about whether asynchronous or face-to-face is the best or better than the other as a form of learning. Okay. May gusto kang sabihin? Sige. And so, for me, why not both? Kasi, for me kasi, face-to-face and synchronous mode of learning should play hand in hand. Kasi with what is currently happening sa atin ngayon, bagyo, ulan, mahirap naman na i-risk natin yung safety ng mga students na kung papasok sila ng school. And at the same time, meron ding mga estudyanteng walang sapat na gadget, walang sapat na network, and especially ngayong maulan, bumabaha. So, for me, bakit kailangan pa nating mamili ng sides kung pwede namang gamitin sila both to enhance the quality of our education sector. Kasi, for me, we should cater the needs of the Filipino people, but we should also listen to their concerns when it comes to quality education. Kasi yun nga na, paano kapag bagyo, lindol, pipilitin mo pa rin ba ang estudyanteng mag-face-to-face? Shift na siya sa synchronous. Pero, I think naman kung may lindol namin, wala na din kahit asynchronous. yun din. Kahit synchronous na. Wala na. Pero, kung titingnan din naman natin yung side ng synchronous, not every Filipino student has the capabilities or has the gadgets or has the means to attend classes. So for me, why should not let's meet in the middle. Na yun nga na we will cater the needs nila and we should also listen doon sa mga pangangailangan and concerns din nila. Correct. I think it's nice to have both as option Yes. and alternative. Let's say yun nga, there are times that we can switch to synchronous and then we can still always continue the face-to-face. Diba? Tama naman. Perfect. Sige, very quick lang. Kasi gusto ko talaga matanong yung isang tanong eh. Sana parang din ako nagpabunod. Oo, baka ikaw na. Mahirap ba ang Pilipinas? Let's skip that. Parang nag-discuss na natin ang kanina. So this is the last question. Well, nagsagot na siya sa migrate. Oo, sa migrate. Magkano ang baon ng isang estudyante? Ayan. Gusto kong malaman how well you know the youth or the young Ngayon po ba? students. Or Ngayon, magkano ang baon ng estudyante or what do you think is the right amount of allowance ng batang pumapasok sa school? ako po kasi yung baon ko is 100 lang po. Every day pag may pasok. Actually kulang pa po siya. Kasi sa pamasahe po is 15. Tapos yung meron pa pong mga binabayaran sa mga
like thesis, yung mga ano po, yung mga print, kulang po siya. And yung natitira, minsan po yung natitira na lang sa baon ko is 20 pesos. So wala na po, sa school po kasi wala na po akong nabibili na sapat for 20 pesos. Biscuit na lang. Yun na lang po. So, kaya ka pa yan? Po? Kaya ka pa yan? Kasi, So, 20 hindi pesos? po. So, ano po, ang nangyayari po is bumabawi ako sa bahay na. Doon ako kumakain. Paano yung mga ibang mga batang wala na nga makain sa bahay? I mean, hindi na nga sapat yung kinakain sa bahay. Wala pang 100 pesos kasi to your point, kulang na nga yung 100 eh. Diba? So, how much do you think should be the allowance, yung baon ng bata sa eskwelahan? Kasi, well, As college po ba? Or, in general, kasi iba ba ang presyo ng biskwit ng elementary sa biskwit ng college? Or probably yung consumption siguro ang sinasabi mo na, halimbawa, college student can bear mag-skip ng meal or mas malaki yung meal na kailangan niya compared to a student. Pero sige, bigyan natin, siguro sabihin natin a high school student. high school student. Mid natin kasi baka di na tayo makarelate sa mga bata ngayon, di ba? Pero, di ba, how Sa much do you high think? school Po, I think sapat na po yung 50 to 70 pesos. Kasi doon po sa... yung 100 kasi yun, hindi na kasha. Hindi po. 50 pesos. So, pakawawa naman yung high school. Hindi kasi malapit lang yung school. Hindi, paano yung mga hindi malapit, di ba? Kasi, pero to your point naman, syempre hindi ka mapipili ng school na malayo, di ba? Pero ako, may classmate kasi ako coming from neighboring, neighboring cities, di ba? Pero sige, sa 50 or 70, feeling mo tama na yung amount na yan. Opo, kasi sa sa high school. Mm-mm. Kasi may mabibili na po silang meal doon na tag 35 pesos. Saan school yan? Carries. Sa Saan yun? Carries po. Sa pinagsama po. May 35 pesos? Meron po. Pero pag may drinks, 50 pesos po. Ano yung 35 ni? Yung pastil po. Or yung minsan po yung kanin na may itlog. Yun lang po. Well, there's nothing wrong with eating yung pastil or may itlog, ano. That's healthy, pero it's sad kasi araw-araw kakain kami ng pastil. Yes, oo. Actually, hindi dapat natin nililimit yung isang bata sa kung anong pagkain ang kailangan niyang kainin. Una-una, kailangan may proper nutrition na programa ang eskwelahan para sa mga bata. Especially nung as far as I know, elementary ako, may programa ang Gobyerno. ang government, no? Meron Para sa bawat public schools na feeding para sa mga underweight tsaka sa mga overweight, no? Pero set aside natin yung mga programang ganon, i-connect natin dun sa baon. I think sa panahon ngayon, ako nga bilang isang young professional working 100 is not enough pa talaga. Hindi na talaga. Diba? Pero kung pag-usapan natin ay high school student, I think 150 is the safest amount para sa kanila. For example, let's say ang school nila ay isang sakay from their home. Sabihin natin ang tricycle ngayon ay 25 na. Special, no? Papunta balikan, 50 pesos. Or sabihin natin, ang paaralan niya ay isang jeep away. So sabihin natin 13, may student discount na 11 pesos, papunta balikan 22 pesos. So may sukli pa siya na 128 pesos. I think he or she, a student, can survive 128 pesos na for a day. Especially sa mga high school student, ang pasok na lang nila ngayon is 8 hours. Tama ba? Or 8 to 10 hours? Di ko na alam sa bagong curriculum ngayon. Ang haba naman. I think mas pinadagdagan na nila, no? I think 150 is the safest amount na pwede nating maibigay sa kabataan or sa isang pamilya na nagpapaaral ng anak. Kasi, bakit natin sila ililimit sa pastil lang? Di ba? Well, actually po sa totoo lang, wala naman akong inaano, pero isa yung pastil sa bumuhay sa akin ng college. Pero nakakalungkot lang na pastil na lang araw-araw. Yun nga, that's diba? sad. I mean, sana maramdaman din nila yung kalayaan nilang pumili ng gusto nilang pagkain kakainin kesa tipirin natin sila sa kung ano lang yung limit
na budget na meron sila. Actually, kahit di na yun sa gusto nilang pagkain, yung liberty to choose, yung gusto nilang Yes. pagkain. Pero I don't think hindi na yung gusto talaga kung kaya bang bilhin. Kasi we're only talking about 150 per student. How about a family of 7 children? Diba? And the reason why it's one of the questions is because I hope that one of the programs that not only those that are running this year in the coming elections, but everybody who are willing to help improve the system, makaisip sana sila ng paraan para maibsan yung ganyang suliranin ng mga estudyante. Especially the malnutrition. Ito. Ah. Kasi it's sad. It's really sad. For me, kahit sumasahod ka ng above minimum, if you're gonna divide your quincenas katapusan into 15 days, I don't think na mabubuhay tayo sa 150 a day. Because kapag bibili ka ngayon sa karinderya, alam mo, I was surprised. Kasi 70 pesos, napakaliit. Na survey. And for a family of 5 or kahit family of 3, nanay, tatay, anak, for a 70 pesos per meal, if you're gonna count, isang meal lang, I think na kung nagtitipid ka or enough for you, just bibili ka lang For ng yourself. for one meal, 3 beses kayo kakain. Di ba? Let's say, may mga medical na kondisyon na you cannot just consume yung amount ng ganun. Di ba? So, hindi na siya kaya. And yan yung kinakaharap ng Pilipinas na sana nakikita ng mga opisyal ng gobyerno that you are corrupting millions and trillions of money that a lot of people are suffering. Yung mga dapat na naibabang programa sa bawat isang pamilyang Pilipino. Pero my point is, napakahirap ng buhay na I hope that if you were given the chance to, be part of the government, sana may mga programang hindi man masolusyonan at your level, maibsan yung pang-araw-araw na problema at suliranin, makabawas sa problema ng bawat pamilyang Pilipino. What is your message sa gobyerno ng Pilipinas at sa youth, sa kabataan Pilipino? Sa mga gobyerno po, sana po matuto po silang tumingin sa mga nasasakupan po nila. And matuto po silang bigyan pahalagahan yung opportunity na ibinigay po sa kanila. And sana po gamitin na po nila sa tama yung pondo ng Pilipinas. Yun lang. Message ko lang to the current na administration, no? So, napakarami ng problema ng bansa na dapat sila ang sumusolusyon kasi. Pero sila kasi yung nagiging source of those kind of problems na hindi dapat. So, kumbaga dapat ang mamamayang Pilipino nasusunod, hindi yung pansariling kagustuhan lang, no? Set aside your political colors and go back to your core. At sana, kung gano'n nyo kami kailangan na nangangampanya kayo, maramdaman din po sana namin na nandyan kayo sa bawat problema na kinaharap ng mamamayang Pilipino. You will not be forever in that position. You will not be forever hold the power na matagal nyo nang nilulustay, matagal nyo nang inaabuso, at matagal nyo nang sinisira. Tayo ang may hawak ng change na inaasam natin. I would like to thank you personally, Yan, and your team for being here. Not everyone has the courage to, express and to speak up. Oo. Kasi either you get bashed or people will look up to you. Pero nevertheless, you are here. You showed up. Okay? And I felt that you have the heart to be a help sa economy natin and sa community. Thank you so much. I would like to thank Kapitan Leibes of Barangay West Rembo, Marias Batangas Lomi, Drit Printing Services, and Wonder Oil. Makita-kita po muli tayo sa next episode. Ito ang kwento.